Bilang negosyante, agree ka ba? Anong pipiliin mo? Anong mas pa-prioritihin mo? Diploma or diskarte? Pwede naman parehas eh. Pero kung isa lang, Walang option na isa sa buhay eh. Kasi parang ganito yan. Parang ako, dati kung ako tatanungin mo, literal ako, diskarte. Diskarte. Pero ngayon, nakuha ko na yung diskarte ko sa buhay, isn't that napakaganda na po pwede kong tapusin pala yung pag-aaral ko ngayon? Kasi, bakit si Steve Jobs, nagsalita siya doon sa graduation ng isang malaking university? Bakit pinilit niya pa rin graduate? Bakit pinilit niya pa rin? Technically, si Pacquiao, mayaman na, successful na. Pero bakit niya tinilit matapos yung pag-aaral niya? Diba? Bakit si Bill Gates drop out? Pero eventually, diba? Ang lagi lang kasi sinasabi, mga college drop out, mga naging successful. Pero bakit pa rin nila tinuloy somehow yung pag-aaral nila, yung education nila? Because education never stops. Pag huminto ka ng mag-aral, huminto ka matuto, hinto rin ang buhay mo. So bakit gusto ko, probably ito yung tanong mo, academically. Diba? Yung academe. Ako gusto ko pa rin matapos. Gusto ko pa rin? Gusto ko pa rin. Bakit? Kasi fulfillment ng magulang ko sa akin yun eh. Na dating pinag-aaral ako, hindi ko kaya yung sarili ko na makatapos eh. Siguro naman ngayon, may enough ka na natalino at may enough ka na nagaling para makapag-aral. Kaya anong year ka nag-stop? Second year. Second year. Yeah. Kung meron ka lang pagkakataon ngayon, babalik ka? And actually, I'm planning. Kaso nga lang, syempre, naghahanap ako nung mag-fit in dun sa schedule ko. Seryoso? Kahit negosyante ka na at busy ka na, pipiliin mo pa rin tapusin para makakuha ka ng diploma? Yes. For the sake of your mother and father na gusto na ng diploma? Kasama yon. Kasi wala namang ibang yung magulang eh. Kasi yung masyado yung ibang mga bata, nakakita ng oportunidad na networking, parang unstoppable na sila eh. Tinto na ako ng pag-aaral, magaganito ako. Yes! Pwede mong gawin yon. No. Pero ang mali kasi sa atin is masyado tayo nakatuon sa financial aspect ng buhay natin. And we should remember that in life, you have five aspects of life. 5 aspeto ang buhay. Ano yung 5 na yun? Number 1 is spiritual. Spiritual, ibig sabihin, your relationship with your divine creator. Ano man ang tawag mo sa kanya, Allah, Diyos, Ama, or Panginoon, Buddha, kahit ano. That is spiritual. Dapat healthy ka sa aspeto ng buhay mo na yan. Because life is balance. Secondly, relational. How's your relationship with your father, with your mother, with your brother, sister, anak mo, kamag-anak mo, mga kaibigan mo? How are you? Being one of their friends, family member, or whatever. Kamusta ka? Okay ba yung relationship mo? Nakakapagbigay ka ba ng oras? Masaya ba sila sa'yo? Kilala ka ba nila? O baka ibang tao ka na dahil sobrang pressure mo sa pera. Okay. And kahit anong yaman mo, hindi ka magiging masaya kapag ka-disbalance ang buhay mo. Next thing, mental. Mental includes academe, pag-aaral. Mental includes self-development. Pwedeng hindi naman ako graduate sa university, pero mag-aaral ako for the sake na ma-improve ko lagi yung sarili ko. Kagaya mo, just like you. You're continuously learning. Is that education? Yes. Yes. If makakakuha ka ng certain awards or certain certification, is that education? Yes, it is. So, kailangan healthy yung mental mo. Kasi maniwala ka sa akin, kahit anong yaman mo sa mundong ito, kahit anong connectado mo sa divine creator mo, kahit anong saya ng relationship mo, kung wala ka ng growth sa buhay, malungkot ka. Malungkot talaga. That's mental being. Kaya nagkakaroon na alam nyo ba, mas maraming nagpapakamatay na mayayaman kaysa mahihirap. Seryoso? Yes. Based on statistics and facts yan. Bakit? Hindi nila alam ang happiness nila. Kasi easy access lahat eh. Kung madali lang sa'yo lahat ng bagay, ano ang challenge mo sa buhay mo? Di wala. So tendency, malulungkot ka talaga. Lahat madali eh. Doon ba nagagaling yung money does buy happiness? Doon ba yung nagsimula? Later, explain ko yan. Okay, next. Physical being. Nasa yun ang lahat. Mayaman ka, successful ka, divine creator, healthy ka, mental, okay ka, relational, healthy ka, okay lang. Okay. Kaso nga lang, you're terminal. Masaya ka ba? Hindi. Hindi ka masaya. Terminal na buhay mo eh. Maaring fulfilled ka, but you are not contented and you are not happy because alam mo na kung marami ka pang purpose sa mundong ibabaw,
Bakit mo isa-celebrate yung malapit ka nang mamatay? Yes, totoo. Di ba? You know what I mean? Di ba? Marami kasi centric sa pera eh. Akala nila pera-pera lang. Hindi. Life is all about balance. Next thing is financial. Lahat meron ka. Ganda physical being mo, mental being mo, marami ka na-discover. Spiritual, relational, okay ka. But you're broke. Di ba? Pero ano ba yung sa 5, ano yung priority dapat doon? Naayusin. Balance. Balance lahat. Dapat balance eh. If you have a little bit of everything, you're happy. If you have the balance eh. Kaya maraming may pera, masaya din somehow eh. Kasi balance sila eh. Okay. Kaso nga lang, again, mental is about progress. Yes. Mental is about growth. Gets? Yes. So, ibig sabihin, kung nabubuhay ka sa mundo to, lubos-lubosin mo na mangarap ka na, kunin mo yung pangarap mo. Parang may mga taong nakuha na yung pangarap nila at wala na silang mapapangarapin. Ano mo masasabi na isang tao nakuha niya pangarap niya? If centric tayo sa material, may bahay, may kotse, may savings, pangarap ng maraming tao yan. Pero yun ba pangarap niya? Kasi yung mga bilyonaryo may easy access sa ganyan. Anak ng bilyonaryo may easy access sa ganyan. Kaya nila magkabahay, kaya nila magkakotse, kaya nila magkakondominium, kaya nila mag-travel all over the world. Pero pangarap ba nila yan? Tama. Dapat maintindihan natin na ang pangarap natin dapat sa 5 aspeto ng buhay natin, balanse tayo. Pero doon kasi nanggagaling yung money does buy happiness eh. Kaya yung mga mayaman, hindi daw masaya kasi lahat daw nasa kanila eh. No. Atwiran ng mga mahihirap yun. Wala kasi kayong ganun eh. You get my point? Yes, yes. Ang dami niyong reasoning. Pero sa totoo lang, inggit kasi kayo eh. Raise ako naman sa gano'n. Inggitero kasi yung mga yan kasi hindi nga balanse yung buhay nila. Wala kasi lang pera eh. Pero maniwala kayo mga mayayaman, may inggit din yan sa mahihirap. Meron din. Anong kinakaingita ng mayaman sa Ako kagaya ko. Diba? Pag nakakakita ko ng matanda, ito may insecurity ako matanda, tapos napaka-healthy, fit na fit yung katawan, nainggit ako. Sana umabot din ako ng ganyang edad. So, sa tingin mo... You get my point? Yes. So, sa tingin mo, yung money does buy happiness, nanggagaling talaga yun sa mahirap. Nanggagaling sa mahirap yun. Kasi hindi nga balance yung buhay nila eh. Yun yung nagre-reflect sa kanila. Tandaan mo kung anong sinasabi mo, kung anong minamanifest mo, it is your reflection. If you are full of hate, what you're saying is actually hateful words. What you're actually saying is mga salita na hindi na alam mong nakakasama sa imahe ng ibang tao. That is exactly you. Okay. Yun ka. Pero yung, saan ka ba naniniwala ka ba sa law of attraction at manifesting? Ganito kasi yan. Maraming tao, ang hindi nila naiintindihan, ang rule na yan, it's actually law of attraction and action. Kailangan may action ka na gagawin. Kulang lang sila ng action, attraction na. Marami kasi, positive thinker, toxicity yon. Ibig sabihin, kung yung negative is toxic, positive can be toxic as well. May toxic na positivity. For example, Exactly. Hibang ka. Nangangarap ka. Gusto mong yumaman, nakaka-imagine ka ng bahay. Gusto mo magkakotse, nakaka-imagine ka ng kotse. Gusto mo ng travel abroad, na-imagine mo na nasa abroad ka. So, ina-attract mo. Pero tanghali ka na nagigising animal ka. Napakatamad mong hayop ka. Tapos gusto mo masaya buhay mo. Kalokohan. Tama? Tama. Napaka-ipokrito mo. Plastic kang hayop ka, di ba? Nagagalit ka ba sa mga hindi nagtitik ng action talaga? Hindi ako nagagalit sa kanila. Naaawa ako sa kanila dahil nakakaawa sila. Hindi mo sila dapat kagalitan. Maawa ka sa kanila kasi isipin mo, nangarap ka. Tapos ayaw kong gawin, ayaw kong galawan. Ang tanga niyan. Yeah? Pero parang sinasabi nila, hindi ko siniseryoso kasi God will provide. God will give me this. It is already provided. When you attract, it is already provided. What is missing is actually your action. Nagigets mo? Yes. Kaya nga, kakain ka ng tinapay sa pawis ng iyong muka. That is symbolic. Na nakasulat sa Biblia. Symbolic yun. Kailangan may effort. Kailangan may gagawin ka. Whatever it is. Mental effort, physical effort, spiritual effort. Kita ng effort. Basta may effort. Hindi pa pwedeng wala. Totoo. Di ba? Hindi pa pwedeng meditate ka dyan, mukha kang tanga dyan.
Di ba? You're so useless lahat ng mga yun kung wala ka talagang action. Let's put it this way. Umpisahan mong mangarap ngayon. Umpisahan mong mag-visualize. Now, you have to follow your intuition along the way. What does your intuition will give you? Will provide you an idea. Yes. Idea, example, naliligo ka, jubejebs ka, kumakain ka, may idea ang ipapadala sa'yo eh. Yes. So what is missing? Tell me what? Action. Action. Correct. Implementation. So sino yung mga taong dapat kong kausapin? Para makuha ko yung ganito, yung idea na to. Oh. Para mag-manifest sa akin, magkatotoo sa akin in a small scale, and then eventually, yung buto na yan, didiligan ko, kakantahan ko hanggang magkaroon ng konting sprout yan, magkaroon ng halaman yan, magkaroon ng prutas yan. Yeah, okay. So you will grow it. Ganun yung default system. Yun yung binigay sa atin na default. Ang problema, natapos ka dun sa alam mo yung buto. Hindi mo itinatanim eh. Alam mo, nasa iyo lang. Nasa iyo na yung kaalaman eh. Nag-a-attract ka na eh. Kaso nga lang, wala kang pinagtataniman na tamang lupa eh. Tandaan mo ang buto, mananatiling buto habang nasa kamay mo pa yan. Mananatiling buto yan hanggang nasa katawan mo yan. Mananatiling buto yan kung wala kang gagawin dyan. Pero subukan mong itanim yan sa isang lupa na alam mo na yun para sa'yo. Pero, Your small effort symbolizes what? Nagdidilig ka. yes. Symbolizes what? Inaalagaan mo yung sarili mo. And then it will... Pero may problema kasi sa ganun eh. Meron kang idea. Meron kang gusto mong i-implement. So, magkasama ka ng mga kaibigan mo. No. Dahil sa mga kaibigan mo, nasayang pa. Anong... Ganito yan. Yung attraction kasi dadalhin ka niya sa tamang tao eh. Yun. Kumbaga, parang ganito eh. Isa sa mga pinaka-important na meron kang karakteristik kung gusto mo lumakas yung law of attraction mo. Ask me what? What? Common sense. Common sense. Hindi kayo mayaman sa circle mo ngayon Yes. na puro mga lesinggero kasama mo, puro mga gimikero kasama mo, May bisyo. puro mga mabibisyo kasama mo, puro sugarola kasama mo, puro babaero kasama mo. Huwag kang mag-expect. Totoo. Huwag kang mag-expect na yayaman ka dyan sa circle na yan. Pahapot yung mga taong nahihirapan na umalis dun sa kanilang circle of... Kaya sila nahihirapan kasi pinipili nila lagi sa buhay nila yon. Kasi alam mo bakit? Just to prove na may kaibigan ako. Ano yun is? Victimizing yourself. Binibiktima mo yung sarili mo eh. Bakit pinipilit mo yung sarili mo dyan? Hindi ka nga nag-grow. Eh, ayoko ng growth sa buhay. Yun ang pinili mo. Yun yung in-attract mo. So, kaya ka ganyan ngayon. Ano yung next action plan na ma-advise mo sa mga... Kunyari, ako isang bata na nag-aaral sa college, may negosyo na akong alam na kumikita na ako ng tama lang. Like, sabi natin yung 50,000 a month. Right. Pero ito yung circle of friends ko, mga babaero, lasinggero, lagi nagbibisyo and everything. Ano yung next step plan para mag-grow pa siya? Kung ikaw yung nasa sitwasyon ng batang yon. Guard yourself. For example, alam mo nandun ka, kumikita ka ngayon. Now, people will abuse you. tama. They will use you. At hahanap sila, nature ng tao. Na ang tao mo pwede nilang hilain pababa. Nature yan eh. Bakit? Insecurity. Bakit insecure? Underachiever. Gusto ko parehas lang tayo. Crab mentality. Mediocre mindset. So, hilahin ka niyan pababa. So, bantayan mo yung sarili mo. Kapag may achievement ka na sa buhay, lagi mong pupuntahan yung mga taong may mas malaking achievement sa'yo. Yun din ba isang problema? Paano sila lalapit sa isang taong mas malaki pang achievement sa kanila kung mas malaki na sila, hindi na makikinig yung mas malaki sa kanila? Sa sobrang daling maghanap ngayon ng tamang circle, wag na kayong magdahilan. May social media eh. It's easy to connect. Diba? Dati, possible. Hanapin mo yung kamag-anak mong mayaman. Kamag-anak mong successful. O kung wala sa mga kamag-anak mo, yung kapitbahay mo. Kung wala sa kapitbahay mo, yung magulang ng mga ka-classmate mo, baka may mayaman dyan, baka may successful dyan. Kumbaga, Get along with the right circle of people. Kasi, yung tao kasi, parang ganito yan eh. We are all connected. For example, you inviting me here, what is the energy or vibration that you are throwing into the universe?
Abundance. Gusto ko makakausap ng mga taong may values, mga taong may gustong sabihin sa lazy podcast ko na pwedeng makatulong. Your language earlier. Yes. Sabi mo sa akin kanina that you wanted to share value. Yes. That is your purpose. So that is what your vibration right now, positive. So nag-match yung vibration natin that I also wanted to provide value. Imagine, maraming nag-invite sa akin, hindi ko naman pinuntahan. Bakit ikaw? Ako pa yung, sige na, pupunta na ako dyan. Walang problema. Bakit kita binigbig? Because it matches the values eh. Yes. Yung energy, yung vibration natin parehas eh. Although it's parang ganito yan. Nahihirapan kayong unawain ngayon. Pero ito, pasisimplihin natin. Pasisimplihin natin. I challenge you. Sumama ka sa mga taong lasinggero in 30 days. Maniwala ka sa akin. After 2 years, may sakit ka sa atay. Totoo. Pasimplihin natin. Di ba? Para mas madali niyong maintindihan. Sumama ka sa mga taong merong pangarap sa buhay. After 2 years, probably mayaman ka na or di naman kaya napakalaki na ng inangat ng buhay mo. Tama. Di ba? Sumama ka sa mga tao na laging meron silang gustong patunayan sa ibang tao. Ilang panahon lang, sobrang yabang mo na. Totoo yan. Kasi lagi kayo merong gustong i-prove eh. Totoo. Kasi ako dati nung college ako, bago mag-college siya, ni isang beses di ako nagsigarilyo. Ni isang beses hindi ako uminom. Yes. Dinaga ako sa bato kasi magulang ko talagang religious person. Yes. Huwag mong bababuhin yung katawan na binigay ng Diyos sa'yo. Yes. Sabi ko, hindi talaga. Taga mo yan sa bato. Right. Papakamatay na akong ginawa ko to. Wala pa isang taong. Di ba? Sa lakas pala ng influensya ng mga kaibigan. Actually, it's parang ganito yan eh. Connected talaga. Lahat ng tao. Konektado lahat ng tao. Ginawa tayo sa ilang wangis. Ilan? Dahil hindi ko alam. Isa. Ginawa sa Tanjang ni Adan, sino? Si Eva. Isa lang ang pinagmulan natin lahat. So you do not tell me na hindi tayo connected. We are brothers and sisters technically. Pati sa energy, pati sa frequency, pati sa level. So may default. Yung default is, kung sino kasama mo, ikaw yun. Yun yung default. Wala kang magagawa. Magkakaroon at ma-adapt mo yung mga ugali na yun. Kung wala ka pa nung behavior at ugali na meron sila, eventually magkakaroon ka rin nun. Gets mo? Kasi connected. Connected tayo eh. Kaya nga meron sa Bible na I am that I am. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, I am you. You are me. I am this plant. I am this. Kasi this is all God's creation eh. Alin dito ang hindi ginawa ng Diyos? Tinuruan tayo gumawa ng mga ganito. Ginawa lahat ng Diyos yan eh. Lahat. Everything. The universe. Lahat ginawa. So yun yung preset. Magkakakonekta kayo. So pipili ka. Kasi meron talagang masama, meron talagang mabuti. Pero okay lang sila pumili ng kaibigan na same vision kahit wala ka napupuntahan sa what is important is yung character ng tao. Yung vision niya, correct. Pangarap niya, correct. Yung mas importante. Okay. Pero nung ikaw ba ay 19 years old, nung networking ka, kaya sumali dahil yung group na yon is same vision at mission as yours? Hindi. Kaya ako sumali nun sa networking, it's all because loser nga ako sa buhay eh. So, nakakita ko na a little bit of hope na baka dito mag-excel ako. Doon ka nakakita ng opportunity. Yes, na baka dito matanggap ako. Kasi proving ang mentality ko lang eh. Why? Kasi mubo ka nga sa eskwelahan eh. So you have to prove to everybody else na meron kang kayang marating sa buhay mo. So dapat lahat din ng mga bobo na nanonood, dapat i-prove din nila na in the future na hindi lang sila bobo. Ganito yan. Huwag nyong kunin yung ginawa kong mali dati. Pagkakamali ko yan eh. Kasi sinasabi ko nga sa iyo, you do not have to prove to everybody else na meron kang achievement. You just have to prove it yourself. You have to always better your best. Ganun lang yon. Lahat lagi sa sarili mo. Kasi kapag ang buhay mo nakasentro sa puso mo, sa utak mo, sa kaluluwa mo, sa sarili mo, everything will follow. Everything. So, tama yung sinasabi nila na money will follow. Money will follow. Money will come to you easily and effortlessly. Kagaya na sinabi ko, 5 aspeto ng buhay natin. Subukan mong ayusin yung 4. Maniwala ka sa akin, yung pera dadali sa'yo. So, naniniwala ka talaga doon sa energy, sa universe and everything na bibigay sa'yo ng kapangyarihan ng Diyos yun. Whatever you call it,
Kapangyarihan ng Diyos yun. Kahit ano pa yung tawag ng tao doon, still God. Attraction, kung ano man yan, preset yun eh. Kasi kung hindi ko naranasan yun, hindi ko maiintindihan yung hirap ng maraming tao. Yes. Hindi mo ma-appreciate. Hindi mo ma-appreciate. Sobrang sipag ko. Yun siguro, yung paganito sa akin. Kasi hindi kaya ng talino ko, pero kaya ng sipag ko. Yun ang utak ko. Sipag ko. Sobrang sipag mo talaga. Sobrang sipag ko. And magaling ako sa sales. Doon ako naging matalino. Sa sales. Bumili ako ng liability sa buhay ko. Ano yung life? Gumawa ako ng condominium na hindi bayad. Monthly? Kaya ako, I do not recommend na kukuha kayo ng bahay. Because that experience for me, sobrang sobrang hirap nun. Kasi nagbabayad ka nang wala kang fix na pambayad kasi nag-uumpisa ka ulit sa buhay eh. Kaya para sa akin, ang bahay talaga liability eh. Bumili akong condominium nun. So yung condominium, dahil nawala ka doon sa networking, nawala income mo. Yung iba kumukuha ng condominium at hindi bayad, ang technically na ang reason nila, yun daw kasi yung motivation nila. Kasi kung wala lang sila pera, hindi kakayod pa ako, baka masasayang eh. Anong reaction sa ganun? Sabi mo, hindi mo siya marirecommend eh. May tama sila. Pwede, hindi ka rin wala na isa sa motivation na kailangan ko bayaran to. Ganito yan eh. Ay, yung toxic positivity. Yun. Kasi nasabi natin. Dapat, anything na gagalawan mo sa mundong ibabaw, dapat naglalaro ka ng calculated ang risk mo. Yun yung na-develop ko eventually sa buhay ko. Dapat calculated ang risk. Para mag-negosyo ka eh. Why you should invest in an asset? Ano yung meron? Ano yung madadagdag nito sa negosyo mo? Ano value? Diba? Pagbibili ka ng asset. Kung liability yan, alam mo na liability yan. Ang value lang na may bibigay sa'yo, motivation. Makinig ka lang araw-araw ng audio. Mamomotivate ka rin. Okay. Pero yung after mo... Kasi ang ginagawa nila, habulin. Totoo. And eventually, maubos yung energy. Maubos yan eh. Maubos eh. Pag naubos, wala na. Wala ka na rin gana. Sisisihin mo kayo sarili mo, ba't ba kasi tayo kumuha ng bahay? Ba't ba kasi tayo kumuha ng kotse? Blaming na. Blaming ka na ngayon. Kasi si ganito. Sisisihin mo na ngayon yung mundo. Napakatanga mo, kumuha ka ng kotse tsaka ng bahay eh. So, pag kukuha, dapat full paid? Not necessarily. Again, calculated. Calculated risk. Calculated mo. No. Depende sa kung ano yung resources mo ngayon at ano yung capacity mo to create resources. Okay. Kailangan alam mo yung threshold mo. Okay. Alam mo yung pwede mong langanin. 'Di ba? Hindi ka ba nagtataka na bakit halos lahat ng gagawin ko sa buhay ko napapalago ko pero bumababa rin ulit ako kaya nawawala din. Yeah. Mentality that I had back then na I have to prove. Yung Proof to yourself? No, prove to my parents, prove to other people, acceptance na magaling din ako. Kahit pa paano, sabi ko, mahusay din naman ako. Gusto ko patunayan lagi sa tao yun eh. So, inalis ko yun. How? Galit ako sa tatay ko. Ang habang panahon na kinimkim ko yung galit ko sa tatay ko. Binubugbog ako, ginugulpi ako, pinapahiya ako sa maraming tao, pinapalayas ako lagi. Alam mo, bago ko mag-resign dun sa company, na ako yung CEO, tinawagan ko yung tatay ko. And finally, I said to my dad, I love you. And then he replied, anak, mahal na mahal kita. And that is the most memorable thing na ginawa ko sa buhay ko. Kasi napatawad ko yung tatay ko, minahal ko siya, inaccept ko siya, I acknowledge him, I honor him, I give credit doon sa mga ginawa niya sa akin. Kasi ang madalas nakikita lang kasi ng tao, alam nyo, sa lahat na nanonood ngayon, yung pagkakamali ng mga magulang nyo sa inyo. Same goes with yung pagkakamali ng mga kaibigan nyo sa inyo. Same goes yung mga pagkakamali ng mga taong nakasama nyo. Pero lagi nyo nakakalimutan na laging mas marami yung mas magandang ginawa sa'yo pero kinalimutan mo. Totoo. And that is the most awakening, moment of my life. Na napatawad ko yung tatay ko. Na natanggap ko siya. Na inaccept ko siya sa puso ko.
Kasi reflection niya, kung lagi akong may gustong patunayan sa kanya, ganun din sa mundo, baka yun yung tatay ko. Dati. Na kaya siya ganun ka-brutal sa amin, kasi gusto niya rin i-prove sa mga tao. Gets mo? So, gusto ko nang putulin yun. So, ngayon, in-accept ko siya, I appreciate him, I acknowledge him. Napaiyak ka nun? Hindi ako umiyak, sobrang iyak ako. Ano ba talaga? Talagang as in, you're very emotional. Parang yung moment na yun, parang, hindi ako umiiyak habang kausap ko siya. Right after the call, iyak ako. Yun. So, right after that, lumuwag yung pakiramdam mo. And then, I decided that I will resign. Hindi ko na po pwedeng i-victimize ang sarili ko. Paano mong binibictimize ang sarili mo sa mga nanonood ngayon? Hindi ka pa nabubuhay sa sarili mo. Nabubuhay ka pa sa buhay ng ibang tao. Ang ginawa ko noon, nag-resign ako sa company. Ayoko nang i-please ka kasi people pleaser ako partner ko. Ayoko nang i-please ka, ayoko nang ipakita sa'yo masipag ako. Ayoko nang ipakita sa'yo mabait ako. Sige na, tanggapin mo na yung masama ako. Tanggapin mo na yung mawawala ako sa inyo. So yung palang mga ganong klase ng desisyon mo sa buhay mo, ang laking impact pala nun. Kasi yung iba, pinipilit nyo maging mabuti. Dapat tanggapin nyo rin kung ano yung masama sa'yo kasi yun yung makakapagpabuti sa'yo. Yes. So, nagigets mo? May kanya-kanya tayo laging shadow. At ano ang itsura ng shadow? Is it light? Is it what? Dark. Dark. Yes. So each and every one of us, meron tayong dark side. Now, all you have to do is you have to accept that. Kasi yun yung alarm mo sa buhay Yun yung makakapag-secure sa'yo. Yun yung makakapagbigay sa'yo ng self-love. Tanong ko sa'yo, Frank, mahal mo ba sarili mo? Oo naman. How sure are you na mahal mo sarili mo? Magandang tanong yan How sure are you? Siyempre, naalagaan ko yung sarili ko. How sure are you? Medyo mayroon na tanong yan See? Kapag lagi pa tayong pretentious. Yes. Meaning to say, conscious ka, kailangan naka-branded ako, kailangan nakamagandang kotse ako pag lalabas ako. Kapag ganun ka, hindi kaya sasama ang pakiramdam niya pag nasabi ko sa kanya to? Hindi kaya siya mau-offend pag ginanito ko siya? Kapag masyado ka pang conscious sa ganon, masyado ka pang aware sa mga feelings, emotions, sa mga hindi ka nagiging opinion, hindi ka nagiging confrontational sa mga taong nakakausap mo. What usually happens? That is the reflection na nine-neglect mo yung sarili mo. Hindi mo ini-invoke yung right mo. Kailangan mo i-invoke yung right mo. So, kailangan mo yung prank. If hindi kita gustong kasama ngayon sa podcast, I'll tell it to you. What is my reply nung nag-message ka sa akin? Sige, go. Punta ako. Gusto ko diretsuhin mo na ako. Because ayoko nang pinaliligoy-ligoy ako because it's not self-love. Na I will try to please you. Di ba? Yun yung. So kapag meron ka ng ganong klaseng mentality, magiging open ka, magiging abundance din ang utak mo. At mas tatanggapin ka ng tao. Ang akala kasi ng maraming tao, hindi tayo matatanggap ng tao kung sino talaga tayo. Hindi. Wala kang pakialam doon sa taong hindi tatanggap sa'yo. Hindi sila yung tao para sa'yo. Kasi hindi ikaw yun. Hanggat hindi mo na i-express yung sarili mo, hindi mo na nabibigay yung 100% mo sa mga taong kasama mo, niloloko mo yung sarili mo and you are actually victimizing yourself. And that is the number one killer of success. If biktima ka ng sarili mong pag-iisip at sarili mong puso. You get my point? Yes. So, napatawad ko yung tatay ko, nagkaroon ng transitional ang buhay ko, nasasabi ko na sa kanya na mahal ko siya, nasasabi ko na sa kanya na how important he is to my life, nagbago rin siya. Yun lang pala inaantay niya. And then, lahat, parang nag-rearrange ang mundo ko, na parang hindi na ako nakilala ng mga taong nakilala ko dati. Well, guess what? Wala na akong pakialam. Kasi free na ako ngayon Napakawalan ko na yung sarili ko, na hindi ko na dapat i-prove sa inyo, na wala na akong dapat patunayan sa tatay ko. If I will become financially successful, so be it. If not, I will accept myself. I will love myself. Kung pagsasaka lang ang destination ko sa buhay ko, I will definitely enjoy it. Why? Kasi natanggap ko na yung sarili ko. And then everything will follow. Money is just the byproduct of your mentality today. Yung mental being. Yung heart set mo, kamusta? Yung heart set mo ba aligned dun sa vision mo? Or you just
want to prove to everybody else na meron kang achievement. Yeah. Pagka free ka na sa ganun, wala ka nang pakialam. Alam mo yan, asarap ng buhay. Yeah. So what happened is, nag-content ako, nag-video ako, walang nanonood, but I'm happy. Kasi masaya na ako doon sa ginagawa ko eh. Kahit wala nanonood. Kahit wala nanonood. Hindi ka ba nagmumukanta ka nun? Nagwagawa ka nun, wala nanonood. Exactly. Hindi ko tinitignan na mukhang tanga yung sarili ko. Bakit? Para sa akin to, hindi naman para sa inyo eh. Gets mo? Yes. Okay. Gets mo? Oo. So, Kasi kung content ngayon, kung gusto mo laging ipoprove sa ibang tao na maganda ka, pogi ka, nakakatawa ka, nakakalungkot ka, nakaka-inspire ka, bullshit. Pero subukan mo ikaw lang. Masaya ako sa ginagawa ko eh. Huwag kayo manood. Huwag kayo manood. And if I will impact just one life sa ginagawa ko, masaya na ako doon. Kung magkakaroon ng maraming pera, blessing, additional. What am I today? Kung sino man ako ngayon, I'm happy. I'm contented. Yung pera, kusa kasing binibigay yan. Byproduct yan. Resulta yan ng ugali mo. Kung bakit malaki ang sweldo mo sa kumpanya, resulta yan dahil ang ugali mo tama sa kumpanya. Tama? Tama. Ang pera kasi imamagnify yung personality mo. So, what you are actually, binibigay sa universe. Na wala kang pera, that you are, wala kang financial freedom, wala kang material wealth. Bakit mo iniisip yan? Is that really important to you? O mas importante na mag-provide ka muna ng value, mag-provide ka muna ng acts of service sa ibang tao, mag-provide ka muna ng opportunity sa ibang tao, and then kung ano man yung ibigay sa'yo, in-excess na lang yan. Yun yung pera. Now, ask yourself, everybody, ask yourself, are you happy doon sa ginagawa nyo ngayon? Nabubuhay ka pa ba doon sa proving mentality na kailangan mo laging mapansin ka ng tao? Kailangan lagi may maka-acknowledge sa'yo? Sabihin ko sa'yo, ganda ng kotse mo. Masaya ka? Oo naman, na-compliment ako eh. Right. Ang ganda ng bahay mo. Masaya ka? Of course. Pero kahit hindi ko sabihin sa'yo to, masaya ka ba? Hindi ka. Ibig sabihin, kapag hindi ko siya sinabi sa'yo, pero masaya ka pa rin, gusto mo talaga to. Yes. And probably, hindi pa ito talaga yung gusto mo. It's just the beginning. Gusto mo pa ng more. Hindi natin masabi buhay eh. Yeah. Maaring ako ganun din eh. What is the secret ingredient kung bakit ako successful right now? The secret ingredient is one, I love myself. And being selfish is being selfless. Dahil natutunan kong mahalin ang sarili ko, nakapag-provide ako naging selfless ako, pre-provide ko yung value sa maraming tao. Hindi ka napapagod, hindi. Masaya ako sa ginagawa ko eh. Bakit ka masaya? Wala kang kinikita. Darating yung kikitain. Basta masaya ka. Saan yung building mo? Tandang Sora, Quezon City. Binili mo yung buong building na yan? Technically, yes. Magkano yung worth ng building na yan? 60 million. 60. Bakit mo siya binili? Asset. Because it generates income. Not kagaya ng condo na hindi nag-generate ng income. Bakit building? Pwede naman normal lang na office kasi... Bakit normal office? People deserve the best. People deserve excellence in your craft. Kasi building, ilang floors yun eh. Hindi ako mediocre. Masipag ako pero ngayon natutunan ko kailangan magaling ka pa rin. Look at my content. I mean, try to observe in every detail how we do content. How much is our studio? Do you think any content creator would do that? No, hell no. Hindi na gagawin yan. Pero bakit nga, kung studio lang, bakit kailangan mo pa ng multiple floors? People deserve the best. Kailangan ko ng multiple floors because marami akong editor. Doon na rin yung staff house. Doon na sila nakatira lahat. Meron akong playground sa ibabaw para akong office ng Google. So parang HQ ng RDR. Right. Meron akong events place. Nag-event tayo yung mga business owners doon sa building ko. Ang galing. Tapos nasa baba yung mga commercial spaces. Mayumi Beauty Center, nandiyan ang iba pang negosyo. May paupahan ka rin sa baba. Would you say na napunta mo na yung gusto mo sa buhay? Hindi. Di pa rin. Kahit may... Ano ba yung pupuntahan sa buhay? Tanong ko sa'yo.
Yung goal mo dati, kunyari gusto mo magkaroon ng building, meron ka na. Kumbaga, na-reach mo na. Financial centric ka. Try to balance yourself. Try to balance your life. What is contentment to you? Makokontento ka lang. Alam ko marami kang in-interview, puro pera pinag-uusapan nyo. Yes, totoo. Kailangan ko yan. Gusto ko yan. And I attract more of that. But again and again, ang values ko ngayon is spiritual, relational, mental, physical, and financial. So, ang dream ko ngayon is maging fit. Yun ang pangarap ko. Pangarap ko ngayon sa spiritual is nawa, gawin pa akong instrumento para magbago ang buhay ng mas maraming tao. Kasi yun yung ginagawa ko ngayon. And there are suicidal attempts na na-preempt na hindi nagtuloy because of what? Because of me. Because of my content. I wanted to empower more business owners, as many as possible. And as fast as possible. Okay. So that hindi na nilaranasan yung mga mahihirap na naranasan ng maraming tao. Okay. Spiritual yon. And of course, I wanted to serve na mas maraming oras. So ngayon, oras ko, dapat mas marami pang oras. Ganun. Diba? Relational. Imagine, for 12 years of marriage, hindi pa ako nagka-baby. Ngayon, buntis yung asawa ko. Because na-open yung isip mo, blinis ka. Dati, asipag mo, galing mo, wala. Ngayon, buntis yung asawa ko. Pero, is there anything what I can ask for? Wala na. Sunod, mental. Right now, I created content for AMA, Computer College. Seryoso? And they are looking me as, potentially na po pwedeng magsalita sa graduation ng mga college. An undergraduate growth, may seminar ako, uma-attend ako, nag-aaral ako. Kailangan ko yun. Bukas actually, may seminar ako 7 a.m. Next is physical. Yun nga, nag-exercise ako, nag-gym ako. Diba? Pera, dumarating. Napakagaang ng buhay. Madali lang ang buhay. Kaya nga 24 hours a day. Kasi marami kang oras sa maraming bagay. Suggestion ko sa mga tao, kunin nyo pangarap nyo. Kung ano man yan. Sa 5 aspeto ng buhay ninyo. In the next 5 years ba, makita mo ba sa sarili mo na bibili ka pa ulit ng another building? Yes. Yes? Kasi napakagandang investment. Iba. Unang-una, yung zonal value, ang bilis tumataas. Imagine, yung kinatitirikan ng building namin ngayon is 100,000 per square meter. Grabe. Tapos sa tabi, may nagbebenta na 150. O magbilang ka ng 2 taon, 200 na yan. O yung asset mo hindi nawala sa'yo. Dumoble pa. Diba? Bukod doon, kumikita ka pa sa mga commercial spaces. Bukod doon, nagagamit ko pa sa sarili kong content, trabaho, negosyo, kung ano man yan. Bukod doon, nakakapag-serve pa ako kasi may events place ako sa ibabaw para sa mga business owners. Kumbaga, mabibenefit lahat ng ginagawa mo. Lahat ng aspeto ng buhay ko, naglagay ako ng gym, naglagay ako ng... tumitira? Oo, nandun na rin, lahat. Hindi ko kailangan ng pamilya ko. Nandun na, lahat na. Building yun eh, hindi naman bahay yun eh. Building, kaya nga bumili ng building, di ba? Ang galing. So, parang literally na doon na umikot yung mundo mo. See? Ikaw ba, masaya ka pag gaganon? Kutsa, saya mo nun, pre. Yeah. Lahat na doon na. Sir, may meeting. Asaya ka meeting ko nandyan na. 15 minutes. Nandun ako. Kasi nasa mga floor ka lang. Hindi, parehas na floor eh. Imagine yung office ko, tsaka bahay ko magkatabi. Ang galing. Ang investments nga. Narinig ko kayong ako nandiyan yung bisita. Narinig mo na. Ang galing. Pero bakit ka pa bibili na another building pa? Kasi ganito yan. Kung nasa realty ka, mag-i-invest ka sa lupa. Lupa for long-term investment. Correct? Yes. Long-term investment meaning to say, if you flip mo yan in the future, pwede mong ibenta na mas higher value. Kung pwede kang kumuha ng bahay, pero hindi mo titirahan, 2 pa pwede mong gawin. Pwede mong pa Airbnb, paupahan mo, rentals, or pwede mong i-flip. Pag natapos mong nagawa, pwede mong ibenta, na-flip mo yung pera mo. Right? Oh, yeah. Ang building, iba. Ang building, hiutang mo sa bangko. Huwag mong bayaran ng buo. At yung building ang magbabayad ng upa mo sa bangko.
ng utang mo sa bangko. Yung revenue ng building. So technically, yung building mura-mura mabibili, pero ang nagbabayad, self-sustaining. Yeah. Ang nagbabayad nun yung rental, na after 10 years, nasa iyo ang titulo ng building. 10 years mo lang kinuha. Yes. So, Kung meron nag-rent doon sa first floor? meron, hindi, first floor, second floor, third floor, fourth floor, may nagre-rent pa rin naman. Pangilan-ngilan na lang. Gets mo? So, meaning to say, pag inikot ko yan after 10 years, sa akin yung building, yes. Pwede ko siyang isanla? Oo naman. Fully paid eh. Magsanla mo, bili ka ulit na ibang building. Paikot-ikot lang. Self-sustaining na naman siya. Kung isipin natin na parang may building ka na, yung nag-renta nagbabayad, doon ka nakatira, nandun pa studio mo, nandun pa gym mo, tapos kapag nabayaran, ulit na naman, magandang plano, di ba? So, marami nagsasabi, bakit pangit kotse mo? Bakit hindi ka nakamagandang bahay? Parang may nagsasabi sa inyo na gano'n. Bakit kailangan ko ba yan? Tsaka, who are you to tell me what I want in life? Alam ko kung ano gusto ko. Gets mo? Yeah. Paano ba nagsabi sa'yo? Wala ka naman Lambo, di ka negosyante. Okay, cool. Hindi kayo mayaman, ako mahirap. Tanggap ko. Tama, di ba? Oo. Di ba? Ikaw ba matatanggapin nyo? Ang saya mo nun. Sabi nga sa akin ni Boss Ian, basta paldo bulsa mo, Raymond. All good.